Isang bagay na mahirap paniwalaan ang nangyari. Isang mamamahayag mula sa Switzerland ang nanatili sa Maynila ng 2 araw lamang, ngunit napabulalas siya. Ito ay higit pa sa aking inaasahan. Talo ako. Matapos bisitahin ang Tokyo at Shanghai, may nabuo na siyang konklusyon na ang Pilipinas ay average o katamtaman lamang. Ngunit pagtapak niya sa Maynila, nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Ano ang nakita ng isang ekspertong nakapunta na sa mahigit 60 bansa upang magulat ng ganito sa Pilipinas? Sabay-sabay nating alamin ang sagot. Kamusta? Ako si Lisa Muller. Ipinanganak ako sa Zurich, Switzerland. Isa akong travel journalist na umiikot sa Europa upang magsulat tungkol sa infrastruktura ng mga lungsod at civic consciousness, kamalayan ng mamamayan. Sa edad na 39, nakabisita na ako sa mahigit 60 bansa. Ang aking mga kolum ay kilala sa pagiging prangka, kritikal, at may matalas na obserbasyon. Sa totoo lang, isa akong perfectionist. Lumaki ako sa Switzerland kung saan ang katumpakan, precision, at disiplina ay pundasyon ng buhay. Isang araw, ipinatawag ako ng aking editor-in-chief sa kanyang opisina. Lisa, gusto mo bang gumawa ng special series? Paghambingin mo ang 3 malalaking lungsod sa Asya. Ang hamon, paghambingin ang Tokyo, Shanghai, at Manila, base sa infrastruktura at ugali ng mga tao. Sa totoo lang, nakakaakit ang alok. Ang Tokyo ay matagal ko nang gustong puntahan. Ang Shanghai naman ay interesante dahil sa bilis ng paglago ng ekonomiya ng China. Pero ang Maynila? Lanan. Sa totoo lang, wala akong gaanong expectation sa Pilipinas. Tingin ko, isa lang itong lungsod na isinama para may pangkumpara. Siguradong ang Tokyo ang mananalo ng walang kahirap-hirap. Hapon yan kilala sa disiplina at etiquette, sabi ko. Ngumiti lang ng makahulugan ang aking editor. Lisa, gamitin mo ang iyong mga mata para humusga. Saka magsulat. Alam kong hindi magandang ugali ng reporter ang magkaroon ng preconceived notions o panghuhusga bago pa makita ang katotohanan. Pero habang nagbubook ako ng ticket, puno ang isip ko ng Tokyo, perpektong ayos, magagalang na tao, at high-tech. Ang mga video sa internet ay lalong nagpa-excite sa akin. Sa Maynila, ang alam ko lang ay adobo, traffic at Boracay. Inimpake ko ang aking mga gamit at plinano ang itinerary. 10 araw, 4 na araw sa Tokyo, 3 sa Shanghai, at 3 sa Maynila. Dapat lang na pinakamahaba ang oras sa Tokyo, isip ko habang nililigpit ang aking recorder at camera. Nasa 2 araw na ako sa Shanghai at papunta na sa airport para lumipad patungong Maynila. Sa puntong ito, mas lamang ang kaba kaysa sa excitement. Medyo na-disappoint ako sa 2 naunang lungsod sa ilang aspeto, at iniisip ko na baka ganoon din ang ikatlo. Bukod pa rito, sa tingin ko ay hindi hamak na masikat ang China at Hapon sa world stage kaysa sa Pilipinas. Habang lumilipad ang eroplano at lumiliit ang tanawin ng Shanghai, nagtanong ako sa sarili, ano kaya ang naghihintay sa akin sa Maynila? Dala ang pagdududa, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, hindi. Pagkababa ko pa lang ng eroplano, may naramdaman na akong kakaiba. Habang naglalakad papuntang immigration, nakita ko ang mga nakapaskil na litrato sa dingding, mga nakamamanghang tanawin ng Palawan, Chocolate Hills, at makukulay na piyesta. Maganda ang pagkakapresent, isip ko, bagamat may duda pa rin. Pagdating sa immigration, binati ako ng opisyal sa wikang Ingles. Good afternoon, ma'am. May I see your passport, please? Nagulat ako sa natural na punto ng kanyang Ingles. Sa Tokyo, hirap makipag-usap kahit sa simpleng basyan. Sa Shanghai, minsan ay mahirap intindihin ang accent. Pero dito, parang nakikipag-usap ako sa isang native speaker. Mabilis at efficient din ang proseso. Saan po kayo galing? Tanong niya. Switzerland. Galing ako ng Tokyo at Shanghai. Wow! Sana mag-enjoy kayo sa Maynila. Kung kailangan nyo ng tips para sa pagkain o pasyalan, may tourism desk po tayo sa labas. Ang kakayahang makipag-usap ng ganito ka-natural sa Ingles ay agad na nagpataas ng aking first impression. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas. Ang mga signage ay nasa Ingles, kaya hindi ako nag-alala na maligaw. Sumakay ako ng taxi, Grab, papunta sa sentro ng lungsod, sa Makati. Sa loob ng sasakyan, hindi sinubukan ng driver na lokohin ako sa presyo o meter.
Sa halip, nang malaman niyang banyaga ako, kinausap niya ako ng magiliw. First time in Manila, ma'am? Tanong niya. Simple lang ang English niya, pero ramdam mo ang sinseridad. Yes, first time. Galing ako sa Switzerland. Switzerland? Magandang bansa yun ah. Kamusta naman ang Pilipinas so far? Kararating ko lang, hindi ko pa sure. Magugustuhan niyo po dito, sabi niya nang may kumpiyansa. Mababait ang mga tao. Ligtas, maginhawa, at friendly. Ang simpleng usapan na yon ay nagpagaan ng loob ko. Pagdating sa hotel sa Makati, isa pang sorpresa ang naghihintay. Sa check-in counter, tinanong ako ng receptionist sa fluent English tungkol sa layunin ng aking biyahe. Nang malaman niyang travel journalist ako, agad siyang nagrekomenda ng mga lugar, hindi lang ang mga sikat na tourist spots, kundi pati ang mga hidden gems na dinadayo ng mga lokal sa poblasyon at iisi. Habang papunta sa kwarto, nagtanong ang bellboy, "Ma'am, tulungan ko na po kayo sa bagahe niyo. Sa ibang bansa, kailangan ko pang mag-request nito. Dito, kusa nilang inaalok. May kakaiba sa lugar na ito, sa mabuting paraan, naisip ko." Pagpasok ko sa kwarto, dumungaw ako sa bintana. Ang tanawin ng Makati skyline ay maayos at moderno. Ang mga skyscrapers ay nakatayo sa gitna ng mga green spaces tulad ng Ayala Triangle. Hindi man ito kasing rangya ng Shanghai, pero may order at character. Noong unang gabi, kumain ako sa isang restaurant malapit sa hotel. Nag-alala ako baka walang English menu, pero agad akong binigyan ng waiter. Ang umorder ako ng kare-kare, matyaga niyang ipinaliwanag kung ano ito. "Ma'am, ito po ay stew na may peanut sauce. Masarap po ito kapag may bagoong or shrimp paste, pero konti lang po ang ilagay nyo kasi maalat," paliwanag niya. Napakabait. Sa Tokyo, kahit may English menu, kulang ang paliwanag. Sa Shanghai, minsan ay parang pineperahan lang ako dahil dayuhan ako. Pero dito, nakuha ko ang tamang impormasyon at serbisyong may puso. Nang magbabayad na ako, nag-iwan ako ng tip. Ngumiti ang waiter at nagpasalamat ng taos puso. "Salamat po, ma'am. Balik po kayo." Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa appreciation. Pauwi sa hotel, kahit gabi na, maliwanag ang mga kalsada sa Makati. Nakita ko ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa na mukhang panatag. Ligtas. Ito ay katulad ng Tokyo, pero ang Maynila ay may mas warm at open na pakiramdam. Higit pa sa inaasahan ko ang Maynila, bulong ko sa sarili habang nakahiga sa kama. Wala pa akong ginagawa, pero punong-puno na ako ng magagandang impresyon. Ano kaya ang mangyayari bukas? Kinabukasan, maaga akong gumising. Nagpasya akong magsimula sa National Museum of Fine Arts at sa paligid ng Intramuros. Tinanong ko ang hotel concierge tungkol sa ruta. Naglatag siya ng mapa at ipinaliwanag, "Pwede ko po kayong tawagan ng taxi, o kung gusto niyo po, pwede kayong mag-book ng Grab para mas mabilis at sigurado." Ang pagbibigay ng options ay nakakatuwa. Nag-Grab ako papuntang Maynila. Ang nakakabighani ay ang ugali ng mga tao. Nang bumaba ako at sumakay saglit sa Perdi para ma-experience ito, napansin ko ang mga priority seats. Kahit siksikan, hindi inuupuan ng mga kabataan ang upuan para sa matatanda at buntis. At kapag may sumakay na lolo o lola, kusa at mabilis na tumatayo ang mga nakaupo para magbigay daan. Sa Tokyo, nangyayari rin ito, pero sa Maynila, parang mas natural. Parang hindi dahil sa batas, kundi dahil sa respeto. Sa National Museum, nakita ko ang Newspoliarium ni Juan Luna. Ang ganda at grandeur ng gusali at mga sining ay nakakamangha. Malawak, malinis, at maraming estudyante at pamilyang namamasyal. Nakita ko ang isang grupo ng mga estudyante sa elementarya. Naka-uniforme, nakapila ng maayos. Pagkatapos, tumuloy ako sa Intramuros. Sa Fort Santiago, may nakita akong information counter. Lumapit ako at nagtanong sa Ingalls. "Yes, ma'am. May libreng guided tour po kami in 30 minutes. Gusto niyo pong sumama?" Sagot ng staff sa fluent English. Sumama ako. Ang galing ng guide. Ang pagpapaliwanag niya sa kasaysayan ng Pilipinas, Espanya, at Amerika ay napakalinaw. Ibang-iba sa Shanghai na hirap ako sa accent. Dito, bawat salita ay naintindihan ko. Habang naglalakad sa cobblestone streets, naramdaman ko ang fusion ng Asia at Europa. Ibang-iba sa Japan at China.
Tanghali na, kaya kumain ako sa isang sikat na kainan na naghahain ng adobo at sinigang. Muli, tinulungan ako ng staff. Ma'am, masarap po ang sinigang, medyo maasim, perfect sa mainit na panahon. Tinuruan pa nila akong gumamit ng kutsara at tinidor imbes na chopsticks o kutsilyo. Sa hapon, pumunta ako sa IIS, Bonifacio Global City, para makita ang modernong sisi ng lungsod. Ang High Street ay puno ng art installations, cafes, at mga taong naglalakad. Habang naghahanap ako ng direksyon papunta sa Mind Museum, may nakasalubong akong lokal. Excuse me, saan ang Mind Museum? Ah, diretso lang po kayo tapos kaliwa. Actually, papunta rin ako sa area na yon. Sabay na tayo, sagot niya. Hindi ko inakala ang ganitong pagiging friendly. Nagkwentuhan kami habang naglalakad. Ipinakilala pa niya sa akin ang paborito niyang bilihan ng taho at fishball. Kiri mo ito, ma'am. Fishball at kikiam. Street food namin, alok niya. Bumili ako at tinikman. Masarap. Nang bumili pa ako ng kwek-kwek, dinagdagan ng tindero ang sauce at mumiti. Enjoy po kayo sa Pilipinas. Ang ganitong human connection, ang init ng pakikitungo ay wala sa Tokyo. Kinagabihan, umakyat ako sa isang rooftop bar sa IIS. Ang night view ng Metro Manila ay nakakabighani. Ang mga ilaw ng skyscrapers ay parang mga bituin. Mas maganda ito kaysa sa inaakala ko. Pauwi, dumaan ako sa isang convenience store, 7-Eleven. Kailangan niyo po ba ng plastic bag? May bayad po kasi ang plastic para sa environment, sabi ng kahera. Sige, okay lang, sagot ko. Natuwa ako sa environmental awareness. Bigla kong na-realize na iwan ko ang wallet ko sa hotel. Nataranta ako. Naku, sorry. Naiwan ko ang pera ko, sabi ko, hiyang-hiya. Pero umiti ang kahera. Okay lang po, ma'am. Maliit na bagay lang naman yung tubig. Bayaran nyo na lang po kapag napadaan kayo ulit. Natulala ako. Ang tiwala sa isang banyaga. Sa Shanghai, kailangan kong bantayan ang wallet ko baka madukutan. Dito, pinagkatiwalaan ako. Habang naglalakad pabalik sa hotel, naisip ko, may kakaibang init dito. Isang humanity na wala sa Switzerland. Kung ang Tokyo ay perpekto pero istrikto, at ang Shanghai ay marangya pero magulo, ang Maynila ay organisado pero mainit. May balanse ng progreso at puso. Sa huling araw, sinunod ko ang payo ng hotel staff na magbike sa CC Complex at Manila Bay Area tuwing umaga. Sa bike rental, mabilis lang ang proseso. Iniwan ko lang ang liko. Habang nagbibisikleta sa tabi ng dagat, nakita ko ang ganda ng Manila Bay. Maraming nag-jogging at nag-ehersisyo. Nakahiwalay ang bike lane sa lakaran ng tao. Napansin ko ang isang grupo ng mga kabataan na may bitbit na sako. Namumulot sila ng basura sa dalampasigan. Akala ko school project pero nang lapitan ko, bakit nyo ginagawa to, tanong ko. Wala lang po. Gusto lang naming malinis ang dagat para masarap tambayan, sagot ng isa sabay tawa. Hindi dahil sa utos. Kundi dahil sa kusa. Sa Tokyo, sumusunod ang tao sa rules dahil takot mapahiya o magmulta. Dito, ginagawa nila dahil sa pagmamalasakit. Sa hapon, nasa isang coffee shop ako sa mataong kalsada ng Maynila. Maingay, maraming sasakyan. Biglang may narinig akong wangwang ng ambulansya. At dito ko nakita ang milagro. Ang siksikang mga sasakyan, jeep, bus, kotse, ay sabay-sabay at walang alinlangang tumabi sa gilid. Hinawi nila ang daan na parang paghawi ng Red Sea ni Moses. Paano nangyari iyon? Tanong ko sa katabing mesa, gulat na gulat. Ah, ambulansya po kasi, sagot ng lokal. Buhay po yan eh. Kusa po talagang tatabi ang lahat. Normal na yan dito. Sa ibang bansa, minsan ay nag-aatubili pa ang mga kotse. Pero dito, automatic. Dito ko naramdaman ang tinatawag nilang bayanihan. Ang diwa ng pagtutulungan. Hindi lang ito pagsunod sa batas trapiko, ito ay pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Kinagabihan, sa huling hapunan ko, binigyan ako ng may-ari ng restoran ng libreng dessert, leche flan. Para hindi mo makalimutan ang tamis ng Pilipinas, sabi niya. Muli, naiyak ako sa tuwa. Habang nasa taxi papuntang Inday kinabukasan, tumingin ako sa bintana. Ang Tokyo ay precise. Ang Shanghai ay fast.
Pero ang Maynila. Ang Maynila ay makatao. Ito ang pinakamay puso na bansang napuntahan ko. Hindi lang ito tungkol sa yi o taas ng building. Ito ay tungkol sa cultural elegance, ang kakayahang ngumiti at tumulong sa kapwa sa kabila ng lahat. Sa loob ng taxi, napatawa ako. Paano ko ito ipaliliwanag sa editor ko? Talo ako. Balik ko sa Zurich, binasa ng editor ko ang aking report. Nanlaki ang mata niya. Lisa, ito ang unang beses na nagbigay ka ng ganito kapositibong review sa isang lungsod. Puro papuri. Ako rin nagulat, sagot ko. Natutunan ko na ang tunay na yaman ng isang bansa ay wala sa semento kundi nasa tao. Hanggang ngayon, naaalala ko pa ang Maynila. Ang malinis na konsensya ng mga tao, ang bayanihan sa kalsada, at ang init ng pagtanggap. Gusto kong bumalik. Gusto kong makita ang Cebu, ang Davao, at ang iba pang ganda ng bansang iyon. Sa pamamagitan ng aking mga mata bilang isang Swiss journalist, napatunayan ko, ang Maynila ay hindi lang isang lungsod na pangkumpara. Ito ay isang pamantayan ng kung paano dapat manatiling tao sa gitna ng modernisasyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na umuunlad ng hindi nawawalan ng puso. Kayo? Kailan niyo huling naramdaman ang puso ng Pilipinas?